Okay, so magandang araw sa ating lahat. Welcome to another video of The Passionate Educator. So nandito tayo ngayon para pag-usapan ng isang libro na talaga namang naging isang best-selling book at nagbago ng maraming pananaw at buhay sa buong mundo. Okay, so ang title ng libro na ito ay The Obstacle is the Way by Ryan Holiday. So imagine natin, no, kung halimbawa nasa isang daanan. Okay, so merong malaking nakaharang doon sa daan na yon. Tapos parang pag naisip mo, parang walang solusyon na matanggal yung daan or yung nakaharang na yon doon sa daanan mo. So pakiramdam mo na stuck ka, hindi ka na makakaalis, hindi ka na makakadaan sa daraanan mo. Pero paano kung halimbawa, yung obstacle pala na nakaharang sa'yo, yun pala mismo yung pinaka-path na kinakailangan mong daanan para makatawid ka. Or, to be more specific, that is the path that you need to cross in order for you to attain or to achieve success. So, yun mismo ang pinaka-core message ng libro ni Ryan Holiday. So, si Ryan Holiday kasi madalas yung mga libro na sinusulat niya ay naka-angkla or ang pinaka-foundation nito ay yung concept ng Stoicism. So, yung Stoicism, isa rin siyang ancient philosophy just like Taoism. Yung discuss natin doon sa isang video na nirelease ko noong nakaraan lang, no? So, yung Stoicism, nakafocus siya sa pagiging resilient sa gitna ng adversity. Kumbaga si Taoism, ang focus niya ay more on allowing the natural order, the natural process to let it go, to let it flow. So Stoicism naman, to remain resilient amidst adversity. So sa halip na matakot sa mga problema at pagsubok, ang sabi ni Ryan Holiday sa marami niya mga libro na isulat, we should embrace them. Bakit? Kasi sa bawat obstacle na meron tayo, ito ay isang pagkakataon para lumago, para matuto, para i-improve natin yung sarili natin. Okay? Kumbaga, hindi daw dapat tayo na naduduwag na harapin yung mga problema or mga pagsubok na yun. Sa halip, dapat patuloy tayong naghahanap ng mga problema at pagsubok. Kasi sa bawat problema at pagsubok na yun, doon tayo lumalago lalo. Doon tayo mas nagiging matibay. Doon tayo mas nagiging matatag. So, isa sa mga pinaka key takeaway ko sa libro na yun ay number 1, perception. Hindi natin kayang kontrolin yung mga nangyayari sa paligid natin. Pero, makokontrol natin kung paano tayo magre-respond or magre-react sa bawat situation na yon. So, hindi siya tungkol sa kung ano yung nangyayari sa'yo, pero it's more of what will be your response, what will be your reaction. Sabi nga doon, it's all about seeing the bigger picture. It's about finding the silver lining. So, dapat sinusubukan daw natin na yung mga struggles na pinagdadaanan natin, ito ay maging pagkakataon para patuloy tayong lumago bilang mga tao. So, si Ryan Holiday, nag-share siya ng mga inspiring stories doon sa libro na yun. Marami siya mga ginamit na mga tao, historical figures doon. And one of those people ay si Thomas Edison. Okay, si Thomas Edison, ang ganda ng kanyang storya kasi merong time doon na nangyari sa kanya during the time na established na yung kanyang factory, yung kanyang kumpanya, yung kanyang mga inventions. Ang nangyari sa kanya, nasunog yung kanyang factory, nung kanyang pinagpaguran niya ng matagal na panahon. So kung halimbawa, di ba, kung sa atin mangyayari yun, kung halimbawa mangyayari sa maraming mga Pilipino yun, di ba tayo, kung halimbawa nasunugan tayo ng bahay, nasunugan tayo ng negosyo, madalas tayo ay, syempre, nalulungkot. Normal naman yun eh. Normal na respond yun kasi syempre, pinagpaguran natin yun, lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng pawis, ginawa natin. Pero ang ganda nung ginawa ni Thomas Edison, yes, syempre, I believe na nakaramdam din ng hinanakit itong si Thomas Edison. Pero, right after na masunugan itong si Thomas Edison, ang ginawa niya, automatically, nag-umpisa ulit siyang magtrabaho. Okay, nagtrabaho siya kasama ng kanyang mga empleyado, binuo niya yung kanyang negosyo until such time na mas naging profitable pa yung kanyang kumpanya or yung kanyang factory, yung kanyang in-establish na kumpanya before masunugan sila.
So that is one of the stories, inspiring stories na shinare ni Ryan Holiday doon sa kanyang libro. Another key takeaway is all about action. Marami kasi sa atin, di ba? Actually, normal naman yun. Halimbawa, kahit sa akin din, may mga times na kapag naunahan na tayo ng takot, hindi na tayo nakakagalaw, napaparalyze tayo, hindi na tayo makapag-isip ng tama. So, sabi ni Ryan Holiday, action is the solution and the cure to our predicaments. Hindi naman kinakailangan na automatically mabago agad natin yung sitwasyon. Wala naman talagang there is no such thing na pag mayroong problema nangyari sa iyo, automatically maiisip mo agad yung solusyon, yung one-time big-time solution, yung one-time miracle na gagamot sa lahat ng problema mo. Wala namang ganon. Ang sabi ni Ryan Holiday, ang kinakailangan lang natin ay one step moving forward. Ang kinakailangan lang natin ay maliliit na hakbang. Ang importante ay gumagalaw tayo, kumikilos tayo. And totoo naman yun di ba? At the end of the day, kapag tayo, di ba, pag nakakaramdam tayo ng lungkot, madalas kapag inumpisahan na natin gumalaw, pag inumpisahan na natin yung tinatawag na, sabi nga, di ba, movement is life. Kapag gumagalaw na tayo, inumpisahan na natin yung talagang kilos natin, nagkakaroon ng buhay sa katawan natin nagkakaroon ng buhay sa bawat isa sa atin. And also that would also be part of our solution to every problem that we can also provide to every problem that we have. And finally, the power of will. We need to cultivate inner strength, persistence. Despite the setbacks, despite the rejections and failures, kailangan patuloy tayo nag-move forward. Kailangan patuloy tayo nag-push forward. Lagi nating tatandaan na it's not about the destination, but the journey. So, if you're feeling stuck or overwhelmed, lagi nyo lang tatandaan, obstacle is the way. Let it guide you to turn your trials into triumphs. Maraming salamat sa pakikinig. By the way, don't forget to follow us on our Facebook page for more motivational content. Until next time, stay strong, stay motivated. Remember, the obstacle is the way.